Mahiwaga nga Mati Papa Carlo! Meron bang ginawa noong 2016 na bumago sa pamumuhay natin ngayon? Ibang-iba na. Na naging normal na. Pre-pandemic ito, no? Bago pa mag-lockdown. 2016. Naalala nyo, 2016, takot pa tayo doon sa... Sanay pa tayo sa meet-up. Ayaw natin ng bayad muna. Yes, tama. Panahon ng scammer, di ba? Mm. Hindi pwede yun. Na lalabas muna pera mo. Laging meet-up, di ba? Wala panahon na bayaran mo muna at manalangin ka na darating, di ba? Yes. Imagine mo 10 years ago, takot na takot tayong bumili ng isang bagay. Na hindi naman, walang walang katiyakan diba? na makakarating. Ngayon, sigurado ka, panatag ang loob mo. Cash on delivery. Di ba? Oo. Ganun din kapag ikaw ay nagbebenta. Sigurado ka, nababayaran ka ngayon. Mm. 10 years ago, hindi mo gagawin yan na ipadala mo tong cellphone, walang bayad. Tama. Sasabihin niya, doon ko babayaran. Walang rider. Mm. Mamaya makukuha mo na, bukas makukuha mo na. Walang ganun 10 years ago, di ba? Tama. Balikan natin yan. Saan nagsimula ang alamat na ito? Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Papa Jepo. Ako naman si Papa Carlo. So, Papa Jepoy, simulan natin. Noong unang panahon. Ang panahon ng mabagal pa ang padala. Noong dekada 1990 hanggang unang bahagi ng 2000, ang pamimili sa internet ay mabagal. At walang kasiguruhan, di ba? Yes. Kapag umorder ang tao online, inaabot. Buwan. Yes. Maabot ng buwan bago dumating ang produkto. Sa panahong iyon, itinatag ni Jeff Bezos ang Amazon bilang isang online bookstore noong 1994. Simple lamang layunin noon magbenta ng libro sa internet. Ngunit habang lumalaki ang Amazon, napansin nila ang isang paulit-ulit na reklamo ng mga namimili. Maganda ang serbisyo, pero masyadong matagal ang delivery. So hindi kakulangan sa produkto ang problema. Hindi rin kakulangan sa bumibili. Ang totoong problema ay lokasyon. Mm-hmm. Ang mga produkto ay nakaimbak sa ilang malalayong warehouse. Umaasa lamang ang Amazon noon na sa third-party courier. Pag malayo ang buyer, mas matagal ang biyahe. So natitenga yung produkto. Yes, at dito naunawaan ng Amazon na hindi sapat na may produkto ka. Dapat malapit ito sa customer. Bakit naisip ang same-day delivery? So habang dumarami ang data ng Amazon, napansin nila na paulit-ulit lang ang binibili ng tao. May mga produktong laging kailangan agad. Electronics, household items, gifts. Kaya noong 2005, inilunsad ang Amazon Prime 2-day delivery. Mm-hmm. Naging matagumpay ito, ngunit hindi pa rin sapat. Dito ipinanganak ang... Ibig sabihin, ang pangako nila, pag binili mo ngayon, 2 days, nandyan na yan. Oo. Pero hindi pa rin naging sapat yun, Papa Jepoy. Mm-hmm. Dito ipinanganak ang tanong na nagbago sa e-commerce. Ano yung e-commerce?
kung kaya namin ang 2 days, bakit hindi sa loob ng isang araw? Ah. So, paano talagang naimbento ito? 2014 hanggang 2016. Ang same-day delivery ay hindi bigla ang imbensyon. Ito ay resulta ng sunod-sunod na hakbang. Pagtatayo ng maraming fulfillment centers. So nagpatayo ang Amazon ng maraming warehouse malapit sa malalaking lungsod. Hindi na sa isang central warehouse lang. Predictive inventory batay sa data. Ginagamit ang data para hulaan anong produkto ang madalas bilhin, saan ito kadalasang ino-order. Iniimbak na ang produkto bago pa ito bilhin. So sariling delivery system. Hindi na umasa lang sa courier, gumagamit ng Amazon delivery vans. Amazon Flex. Ito yung independent drivers. Limitadong produkto, limitadong lugar. Same-day delivery ay para lang sa piling items. Sa piling cities. Para siguradong kaya itong maihatid sa loob ng araw. Sa bagay. Yes. So noong 2015-2016, opisyal na pinalawak ng Amazon ang same-day delivery sa US at major cities. Ang same-day delivery ay naimbento dahil may customer demand, may data at technology, may logistics, capability. Gusto ng Amazon na mauna sa kompetisyon. Hindi ito ginawa para magpakitang gilas, kundi para pabilisin ang buhay ng tao at palitan ang kahulugan ng online shopping. Yun ang sinasabi ko kanina. Na noong 2016, bago mangyari yan, takot pa tayo bumili. Hindi tayo sigurado na magbabayad ako ng ganito, saan mapupunta, sa kuhahabulin to. O ganun din, pag ikaw yung bumili, totoo bang buyer to? May ka ba? 10 years ago. Ako may sistema na rin pag bumibili. Pag yung sa mga yung pag sa marketplace. Ginawa mo na rin yan, di ba? Na ano? Yung pag bumibili ka, paano ako makakasiguro nitong mga paano malalaman? Sige nga, yung mga nanonood din sa live halimbawa sa marketplace. Paano? Kasi minsan, halimbawa, magsasabihin mo, magbubuk ka ng Lalamove, patay ka dyan. Uunahan ka niyan. Oo, di ba? May kanyang scam na yan. May ganyang scam pag careful kayo. Kasi ako tamad na Papa Jeboy, tamad na akong magbayad COD. Gusto ko pagdating, tatanggapin ko na lang. Wala nang babayad pa. Wala na. Bayad na, dumating sa'yo. Bayad na. So, natry ko yan. Muntik na ako. Kasi bumili ako ng cellphone online. Anong modus? Nag-deal na kayo, di ba? Halimbawa, sige, 15,000 yung phone mo. So, binayaran mo na. Sige. Sabi niya, boss, hindi ako sasabihin niya yan, hindi ako nagpapamit up Pwede mong i-book Lalamove. So, syempre, thinking mo, ako nag-book nito, safe na ako. Sige, ikaw na nga nag-book. Nakita mo sa app, ikaw nag-book. Magulat ka, may tumawag sa'yo. Boss! Okay, Lalamove. Ako na yung pipick up. Okay na to Ngayon, nakita mo dun sa app mo, papunta pa lang. Tapos may magulat ka, may tumawag na, nandito na ako. Hawak ko na. Sasabihin nun, boss, okay na to goods na to duda ako. Sabi ko, hindi pa nakarating to Ngayon, ginawa ko, tinawagan ko mismo yung rider. Kasi may number dun Nung tinawagan ko yung rider, sabi niyo, boss, wala pa ako dun. Ay! Ngayon, minessage ko to seller. Sabi ko, bossing, scam to Sabi niya, anong scam? Tumawag na nga yung Lalamove sa'yo. Nasa akin yung app ng Lalamove. May direction pa doon kung ilang minutes pa siya makakarating. Binubudol mo ako. So, huli. So, be careful Ang daming mga ganyan mga kabarangay. Lalamove. Nakausap ko yung taga Lalamove. Chinese pala yung word. Lala. Mabilis. Yan pala ibig sabihin. Chinese na word. Lala. Or mas safe yan kung halimbawa meron kang... So, mabilis. Ibig sabihin yan, mabilis na paggalaw. Lalamove. Or merong mas safe, Papa Jepoy. Pwede kang
mag-utos yung mismong kamag-anak mo. Rider mo. Rider mo mismo ha. Na utusan mo na pumick up doon. Para makasigurong legit yung binibilan mo Rider. online. Ang dami modus ngayon. So be careful kayo dyan. Ngayon may Shopee na. Sino nauna? Yung concept ng Amazon, yung online, sila. Pero sa bansa natin, sa Asia, search ko nga. Na-search ko na yun kanina eh. Lazada. Lazada. Southeast Asia. Sa Okay. Singapore, 2015, Shopee. Shopee. Pero Amazon nauna sa lahat. Okay. Pero Amazon, no? Oo. Lazada at Shopee nauna sa Kasi 1994 pa Pilipinas. talaga siya, no? USA. eBay, 1995. Alibaba, 2003. China yan, Alibaba. China. 2012. Pero Amazon, Lazada. 1994. Oh. Di ba? Lasapi. Kailan na-invento yung Lasapi? Ano yung Lasapi? Aray ko! Pinag-combine na, Lasapi. Lasapi yan. Imagine niyo noon takot tayo magbayad online. Ngayon, takot na tayo lumabas ng bahay kasi tatawag yung parcel, nakatowel tayo. Grabe, no? Ba't ganun yung mga nagdi-deliver? Ang galing nyo tumiming. Kung kailan ka nakaupo sa trono, Hindi yung tipong, lagi ako niyan yung tipong, yung walang tao sa bahay, ako lang. Ah. Tapos ngayon, nandun ka na sa CR. Alam kong parating na yung, alam mo yung naliligo ka na, nagsasabon ka na. Doon magdo-doorbell. ba't kung kailan naliligo, saka kayo darating? Yung, alam mo yung nakatapis ka, lalabas ka, bula-bula pa. Nilalamig ka pa. Bakit ganun? Ang galing nyo tumiming. Kung kailan nakaupo, kung kailan naguhugas ng puwet, pambihira. Aray ko! 2014, Zalora. Ano yung dati? Ayan sabi ni sulit.com. OLX na ngayon. Dati. Meron yan. Yan yung sulit.com. Diyan pa ako nabili ng kung ano-anong mga gadget noon. Tapos, eBay. Yan. Yung eBay, ano yun? Kung kailan makukuha mo ng tulog mo sa kadarating. Aray ko! 1995 pala tong eBay, Papa Jepoy. Zalora. eBay. Ano yan? Bidding. Bidding yan. May presyo doon. Kung gusto mong bilhin, ma-offer ka ng presyo. Kung may ibang bibili, mag-offer siya na mas mataas. Yun yung, doon mapupunta yun. Doon mapupunta. 2014, Zalora. Zalora. 2017, Shein TikTok Shop. TikTok 2016, di ba? Pero sa TikTok ngayon, dito ako umorder ngayon. Mas Meron ding TikTok shop, di ba? mura. So, yan ang alamat na bumuhay at bumago sa atin ngayon. Di ba? Dahil ngayon. Tama, mas magaan na. Andali na lang bumili. Grabe mga kabarangay. Pera na lang talaga ang Kulang. Aray ko! aray ko. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1